Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ABS-CBN. Interview ni Madam Doris Bigornia at yung isa pa dito kay Mr. Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Mga grupo ito ng mga teachers all over the Philippines. Umuusok daw ang galit ng mga teachers kay Auntie Claire ngayon. Bumubula ang bibig. Mahirap daw ngayon makasalubong ng mga teachers. Lalo na kung si Auntie Claire ang makasalubong nila. I don't know what will happen. Pakinggan natin ang interview ha. Ulitin ko, Mr. Benjo Basas ang chairman ng Teachers Dignity Coalition. Mr. Benjo Basa. Sir Benjo, magandang umaga po. Good morning. Oo po, Ma'am Doris. Hello po. Good morning po. Good morning sa lahat. Opo. Parang hindi ata good morning para sa mga guro. Sabi ni Robert kanina, may nakasalubong siya. Ano sabi mo? Umuusok. Umuusok ka Kasalanan pa namin. Ako naman, meron ako nakita, bumubula ang bibig. Kaya lumayo ako agad, Benjo. So, delikado ba na makakasalubong ka ng guro ngayon? Mainit po ang ulo ng mga teacher, no? Ayun. Pero tiniyak po natin na harmless naman po. Bakit totoo naman? Totoo naman. So, sabihan niyo po kami, ano ang naging reaction niyo? Alam naman natin kung ano naging reaction. Pero saan nanggaling po yung ganong klaseng reaction mula sa mga guro natin? Opo, no? Medyo hindi po kasi kami natuwa, no? Doon sa ginawang statement, no? Kahapon ng ating Yusek Claire Castro. Kasi, syempre, no? Ang context naman, hinihingihan siya ng reaction ng palasyo, no? Tungkol po doon, no? Sa nangyayari sa Zamboanga, which is very unfortunate, no? Of course, no? Opo. Medyo nakakagulat din naman talaga, no? Pero at one point kasi sinabi niya, no, na parang isa sa mga dahilan nito, yung mga may gilad kasi, no? Sinabi naman niya, may ibang mga teacher, no, na nagtuturo sa mga bata para maging walang modo, no? Which is, nakakagulat talaga, di ba? Kasi wala namang teacher na intentionally tuturuan niya yung Yes. na maging walang modo, di ba? Pero ang claim niya, nakita naman natin, no? Yun yung sabi niya, no? So, and perhaps, no, assumption ko lang, no, ang tinutukoy niya ay yung isang nag-viral, no, na video, no? Nung nakaraan na isang teacher na taga-Leyte, di ba? Pero hindi na dapat sinabi, no? Kung gano'n yung kanyang context, kung gano'n yung kanyang hugot, hindi naman po makatarungan, no? Na pagditin po yung isang particular, no, na grupo ng mga tao, no? Which of course, di ba, she's pertaining to a single teacher, pero ang tama, no, sa lahat ng teacher po. Kasi imagine, di ba, pinag-uusapan natin ay isang napakalaking pangyayari, isang nakakagulat, no, isang kahindik-hindik na pangyayari, no? Ayun nga po, yung nangyari sa Zamboanga, ano po. Tapos, nirelate na doon di ba? Nirelate niya, no? Na parang yung may mga ibang teacher kasi, no, na ganito ang itinuturo sa mga bata, no? So, anong ibig sabihin yan? Malaking factor, no? Contributing factor, no? Yung mga teacher dito, kahit ilan lang yan, ano? Patay doon sa kanyang statement, no? Ganun ang ibig sabihin, no? Kahit isa lang yan, o ilan lang yan, o may iba dyan, no? Ay factor ito, no? Kaya naging ganito yung mga bata, no? Merong mga ganito pong pangyayari. And that's something, no, that really, no, is unacceptable, no? That is really irresponsible po, no, na sabihin po yung ganyan. At sa buong context naman, nakita naman po natin, di ba? Nakakalungkot na kasi parang naman politicize pa yung issue, di ba? Wala. Kung huwag tayo maghanap ng sisisihin sa ngayon, di ba? Kahit kailan, huwag tayo maghanap ng sisisihin, no? Ang issue po dito, tignan natin yung issue, no? Ay balik natin ang usapan doon sa kung paano ba maging secured, no, yung ating mga paaralan, no? Kung paano natin matutulungan yung mga bata, no, to cope, no, with mental health issues or whatever, no? Yun po sana. Pero para So, paano nga po ba? Sir Benjo, so paano nga po ba
ang ating gagawin kasi naging sunod-sunod dito mga kaso na ito, partner. At wala naman tayong na pinpoint na natutukoy yung partikular na ano ang motibo, ano nangyari, bakit nagkaganon. Ang nangyayari nga po sa umpisa ay nagkakaroon ng turuan. So sa mga guro kagaya mo, lecturean nyo nga po kami. Ano nga po ba dapat ang gawin? Alam mo, Ma'am Doris, napakahirap na tanong, no? Yung inyong tanong kasi no, it requires an answer, no, na dapat ready, di ba? Pero hindi po kasi ganun eh, no? Nakita natin to, no? Sunod-sunod, sabi niyo nga po, no? Sunod-sunod siya, di ba? Tapos parang hindi siya, hindi natin nakikita, no, na nagiging okay, no, right after the Tacloban incident, no po, ay nagkaroon pa ng mga sunod-sunod, no? Tapos meron pa parang ginagaya, di ba? Nagkakaroon pa nga ng mga pagbabanta, no? Galing nakita natin mga bata rin po, no, yung nagbabanta, di ba? Tapos ilang pagkakataon po, no, na nag-suspend din ng mga klase, no, because of those threats, no. Ang tingin po namin dito talagang itong mga pangyayari po na ito, no, napaka-complex, no. Pag dinasa po natin, no, iba-iba, pag pinofile din natin yung mga sabihin natin, no, yung mga bata, no, pinofile natin, iba-iba din yung kanilang mga profile, eh. Diba, hindi natin masasabi kagad, no, na ito yung rason. Ano po, no, like this one po, no, nakita naman po natin, medyo well off, no, yung pamilya na pinanggaling niya nitong Okay, so napakinggan natin ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Sabi niya is irresponsible, uncalled for. Kahit sabihin natin na sinabi lang niyang ilang guro, hindi niya man nilahat, kailang hindi mo maiwasan yung guro ma-offend. At yun na nga, maraming guro. Siguro halos lahat ng guro. Kasi ako, guro din ako eh. Kahit matagal na akong hindi nagtuturo, I was once a public school teacher, nasaktan din ako. Sata naman, ang tagapagsalita ng Malacanang, next time, maging sensitive siya. Huwag siyang naging ICC naman. Ginawa niya talaga yung kanyang tungkulin na ICC ng Malacanang. Kaya ganyan siya talaga. Wala na tayong pag-asa sa kanya. Salamat sa mga pagsubaybay nyo sa channel na ito, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa tabangan na Mugero, sumuna ni tsura sa iyang atop. Sumuna ni ang kadagkuon sa buslot sa iyang balay. So ang diri dapit gisapahan ng silupin. Maklaro man gani ang buslot. Ang gipang kuanan og mga sako. O karon mo na ni ang ngero nga among gihatag na ipuli sa atop sa balay ni Ungkol. Tayda si Dan.
ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sige. Ay, salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin kay napulihan na gyud ang akong atop sa 5 na ka tuig. So 5 na to katuig Oo. imong atop ante, so bago pa napulihan. Bago pa gyud napulihan na gyud sa kalisod. So dili gyud ni maka karon nagpasalamat ko kay napulihan na gyud ang among sin. Salamat kay ante. Salamat.